Praise God. Magandang umaga po. Parang ako hindi convinced na magandang umaga ninyo. Good morning! Ayan. Para naman tayo magising muna ulit, pwede bang tumayo muna ulit tayo? Okay lang? Tayo muna ulit tayo. Tapos lumapit ka sa 3 taong ngayon mo lang nakita dito sa church, tapos sabihin mo, good morning po at may gagawin si Lord sa buhay mo. Okay. Pagka nakatatlo na, maupo na. Kung hindi ka pa nakakatatlo, huwag kang uupo. Ayan. Sige, upo na po. Okay. Itutuloy po natin yung ating series entitled 5 Tinapay at 2 Isda. Basahin ko po ulit sa inyo yung story. Nasa John chapter 6, beginning verse 5, up to the following verses po ito. Paglingon ni Jesus, nakita niyan lumalapit sa kanya ang napakaraming tao kung kaya sinabi niya kay Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Alam na ni Jesus ang kanyang gagawin, ngunit sinabi niya iyon upang subukin si Felipe. Sumagot ito, kulang po ang tinapay na mabibili ng 200 denaryo upang makakain kahit kaunti ang mga taong ito. Si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, isa sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, may isang bata po rito na may 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit sapat ba ito para sa napakaraming tao? Sinabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao. Sa lugar na iyon ay maraming damo, kaya naupo ang mga lalaking may 5,000 ang bilang. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay at matapos magpasalamat, pinamigay niya sa mga nakaupo. Ganon din naman ang ginawa niya sa mga isda. Kumuha ang mga tao hanggat ibig nila. Nang mabusog sila, inutusan niya ang kanyang mga alagad, tipunin ninyo ang sobrang pagkain upang walang masayang. Kaya tinipon nga nila ang mga sumobrang pagkain at mula sa 5 pinagpira-pirasong tinapay ay nakapuno sila ng 12 kain. Si Lord po mapagpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo naman ay familiar sa story ito, so once again, we will get golden nuggets from this story. But before that, let's pray. Father, maraming salamat po sa biyaya na makapag-Sunday service. Biyaya niyo po ito. Wala po kami may ipagmalaki. Yung kakayanan, yung kagustuhan, yung availability, lahat yun galing sa iyo. Even the resources na ginamit namin, kaya kami ay naging able to attend. Lahat yun ay biyaya mo. Thank you so much, Father. We ask forgiveness sa mga nagawa po naming kasalanan. Forgive us, O Lord, and cleanse us with your blood, O Lord Jesus. Thank you, Lord, for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, for you are our righteousness. Today, Lord, we pray na pagtuturo niyo po, pagsama niyo po ang aming maranasan, Holy Spirit, apart from you, we can do nothing. But we can do all things through you, O Lord Jesus, who strengthen us. Bless the lips of your servant as I preach your word. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig. At hayaan niyo, Lord, na ang inyong salita ay mag-penetrate sa aming mga puso, sa aming mga isip. Magsilbing binhi na matatanim sa lupang mataba. At ang bawat salitang ito ay lalago at mamumunga ng karampatang gawang magbibigay ng luwalhati sa iyo, Ama. Salamat, Lord. We are declaring your complete victory alone, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. Salamat po. Dahil ang salitang mahahayag ngayon hindi kailanman mananakaw ng kaaway, mananatili sa aming mga puso at aming maiisa buhay. Thank you so much, Father. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen. The best mong palakpak para kay Jesus. Isa po sa nakita ko sa story ito ay may mga nasubok po. May mga na-testing. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, may na-testing. Ayan. 3 pong tao o grupo ng mga tao ang sinubok po sa story ito ng Diyos. Unang-una pong nasubok dyan ay si Philip. Ayan. So, number 1, sinubok si Philip tungkol saan? Sa pambili. Yan. In John chapter 6, verse 5, sabi po roon, paglingon ni Jesus, nakita niya lumalapit sa kanya ang napakaraming tao kung kaya sinabi niya kay Felipe,
saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Alam na ni Jesus ang kanyang gagawin, ngunit sinabi niya iyon upang subukin si Felipe. So we see na talagang yun ang sinabi ng Bible. Tinanong ni Jesus si Felipe kung saan makakabili ng tinapay na ipapakain sa napakaraming tao para daw subukin si Felipe. At ano po ang sinagot ni Felipe in verse 7? Sumagot ito, kulang po ang tinapay na mabibili ng 200 denaryo upang makakain kahit kaunti ang mga taong ito. Okay. Minapansin po ako. Ano ang tanong ni Jesus? Pwede nga tingnan uli natin yung verse 5 para makita nating lahat. Let's read it again one more time. 1, 2, 3, go. Verse 5. Ano ang tanong? Saan tayo makabibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? So the question of Jesus is, saan? Saan makakabili? Ano ang tinatanong ni Jesus? Bagay ba o lugar? Bagay ba o lugar? Lugar. The next question is, ang pera ho ba ay bagay o lugar? Bagay. So definitely Jesus is not asking Philip to produce money. He is just asking Philip saan pwede. Kasi if we're living in faith, if we're believing that Jesus is our Lord and provider as well, hindi na issue sa iyo kung anong ipambibili. Ang issue na lamang sa iyo yung iba pang bagay. Let's say for example, sa tanong na ito ni Jesus, ang issue ni Jesus ay saan bibili ng gayang karaming tinapay. Kasi nga naman, for Jesus, hindi issue ang pambili. Sino rito naniniwala na kay Jesus, hindi issue ang provision? Because He's God. Kaya ang Kanya na lamang ipinapaisip sa mga disciples, saan tayo bakery bibili ng 5,000 tinapay? Saan tayo bakery makaka-order now na ng 5,000 tinapay? Are you with me? Di ba, sana kung malapit sila sa factory ng Goldilocks o ng Gardenia man lamang, baka kahit papaano, kung hindi man agad 5,000 makakaintay ho kayo ng ilang minuto at 2,500 lang ho isang salang Di ba? So kay Jesus, ang issue ay kung saan bibili. Dahil yun ang medyo mahirap iisipin mo nga naman. Pero ano po ang sinagot ni Philip? Ang tanong ni Jesus, saan makakabili? Anong sinagot ni Philip? Verse 7, sumagot ito, kulang po ang tinapay na mabibili ng 200 denaryo upang makakain kahit kaunti ang mga taong ito. Philip is talking about the quantity ng kayang bilhin. And also, he is talking about pambili. What is 200 denaries? Marami nagsabi na ang sabi raw dyan ay kahit daw isang taong sweldo na halaga ng tinapay ay hindi pa rin kakasya sa dami ng pakakainin. Pero nung akin po kasing ni-research ng maigi, yung 1 denary pala is equivalent to 1 day wage ng isang regular na worker that time. Okay? So, ibig sabihin ng 1 denaryo ay yung sweldo sa isang araw. So, talking about 200 denaries, so it's not 1 whole year salary, but 200 days na trabaho. Pero miski pa hindi isang taong sweldo. 200 araw na sweldo, halos ang taon na rin yun. At ito ang pinupunto ni Philip. Sabi ni Philip, Lord, kahit isang taong sweldo na halaga ng tinapay ay hindi kakasya. Okay? And maybe, wala naman kasi sa Bible, sa isip ni Philip, at wala po ako nun. Diba? Tinuloy niya,
Kahit po 1 taong sweldo, ang halaga ng tinapay, hindi kakasya sa napakaraming taong yan, Lord. And maybe at the back of his mind, at wala po ako nun. Wala po akong perang ganun. Okay. Again, ano ang tanong ni Jesus? Saan makakabili? Ano ang sagot ni Philip? Kulang. Kulang. Walang pambili. Kulang yan. Kahit may pambili, kulang pa rin. Ang tanong ni Jesus ay kung saan makakabili. Kasi siya naman ang bahala sa pambili. Diba? Sino po rito yung pagbuklat mo ng Bible mo or nung binuksan mo yung Bible app mo, ay nakita mo na kaagad kung anong course ang kukunin mo, sinabi ni Lord sa Bible? Meron ba? Wala, no? Kasi lalong napakahirap. Paano mo makikita sa Bible yung mechatronics? Paano mo naman makikita sa Bible yung ECE? Diba? Wala. Or sino po rito nung nag-pray ka, Lord, sawa na po akong maging single, gusto ko na pong maging double. O gusto ko na pong magka-sidecar. Ay, sagot. Sawa na rin maging single eh. At pagbukas mo ng Bible app mo sa phone ay nakalagay doon ang pangalan ng iyong mapapangasawa. Meron ba? Pagbukas mo ng Bible ang nakalagay ay Matusalem. Oh, sino ka ko? Hahanapin din ni Matusalem. May kilala po akong Matusalem sa amin, dalaga pa po. Kaya lang, 70 plus na. Anong punto? Bakit ko to sinasabi sa inyo? Yung mga bagay na yon, hindi naman in-specific ni Lord in His Word. Yun yung mga bagay na, kumbaga sabi nga ay, ito na yung, doon papasok yung part natin as Christians, part natin as we walk in faith. Ito yung akto ng pananampalataya. Hindi sinabi ng Diyos specifically na ikaw mag-engineering ka, mag-nursing ka, or mag-doctor ka, or whatsoever. Pero ang gusto kong iparating sa inyo ngayong umaga, hindi na niya itatanong ang mga bagay na yan, ikaw na ang magde-decide, ikaw na ang mananampalataya, pero sagot niya ang pambayad. Sagot niya ang provision. Once again, hindi po tinanong ni Jesus si Philip ng pambili ng tinapay. Ang tinanong lang niya ay kung saan makakabili. Bakit? Kasi siya ang bahala sa pambili. We're talking about God's provision here. Alam kasi ni Jesus ang nasa puso ni Philip. Nag-aalala siya kung saan siya kukuha ng pambili. Pwede ba sabihin nating lahat, once again, para naman mapaalalahanan tayo, si Lord ang provider, hindi ako. Sineset ni Jesus ang pagkakataon, ang sitwasyon for a miracle. Dahil i-obvious ni Jesus na siya ang magpuprovide. But here comes Philip ng aagaw ng role. Kinukuha ang gagawin, ang role na dapat talaga naman ay kay Jesus. Tinatanong lang naman siya ni Jesus kung saan makakabili, pero namumroblema na siya ng pambili. Hello? Sino po rito yung mga single pa? Taas ang kamay. Ibig sabihin ng single ay kahit may boyfriend o girlfriend na, hindi pa kayo kasal, single pa rin ho ang tawag diyan. Ano bang tawag sa iyo kung hindi? Double? Taas ang kamay. Yung mga, baba na po, yung mga lalaki, takot eh. Nakikiramdam muna. Pag tinatanong, sino mga single? Natingin sa girlfriend eh. Pag naipaliwanag ay, saka nataas eh, saka nalakas ang loob. Okay, masyadong matakot. Naman. Bakit ko tinatanong kung sino yung mga single? Meron po kasi akong narinig na kwento na yun daw isa ay ayaw ng mag-asawa dahil natatakot sa mga kakaharaping gastusin. Kung bakit ganaman itong taong ito, sa dami-rami ng mga makakausap, nakakaawa naman. Ang nakausap pa ay yung mga couples na overwhelmed na sa buhay.
Sa dami-rami ng makakausap, nagsisik ng advice, ng guidance itong si single, kung mag-go na ba siya sa pag-aasawa or what. At ang nakausap ay yung mga overwhelmed na couples. Bakit overwhelmed? Aga naman yung mga nakausap ay garin eh. Ay pag ikinag-asawa, ay kailangan marami ka na ring ipaw. Dahil pag ikinagpakasal, hindi lamang naman after the wedding ang pagkakagastusan. Tapos sabi naman ng isa, ako'y nagpabakuna ng aking anak, ay talagang hindi lahat ng bakuna ay nasa center. Yung iba na mga mas matitindi at talagang makahalaga, siya pang wala sa center, siya pang mahal. Tapos yung isa pang nakausap, nakaw, ang akin namang iniisip ngayon yung aking anak, yung gatas. Walang gatas yan. Ay minsan daming-dami na nang nadede, naiyak pa. Mahal na mahal ng gatas, tapos makikita mo, ilulungad lamang. Ngaling-ngali mong habulin at ilagay uli sa bute. Sa mahal ng S26 Gold. Sabi naman nung nakausap, oo nga, ay ang S26 Gold, gold nga sa mahal. 2.5 na ang isang kilaw. Ayos. Mas mura pa rin ang bigas kung tutuusin. Na lang. Ay yung mga gayon gahong nakausap, sabi naman ng isa, kung hindi mag-agwantang magkusot ng lampin sa mahal ng diaper. Wala na nabibilhan daw ng diaper na side A, side B. Baligtad rin na lang. Gayon daw ang mga nakausap, ay na-overwhelm na. Ang prayer daw kay Lord, Lord, please lang, ilayo niyo po ako sa sarong ito. Naging burden na yung pag-aasawa. Pero ano ba sabi ng Diyos? Ang aking kalooban is to give you life and have it abundantly. Diba? Yan ang promise ni Lord sa atin. What else? Nung nilikha ng Diyos ang lahat, and after niya likhain ng lahat, nakita niya ang tao ay malungkot, si Adan ay malungkot. Ano ang sabi ni Lord? Hindi kalooban na ang tao ay mamuhay mag-isa. Bibigyan ko siya ng kaparehang nararapat para sa kanya. Diba? At kapag ang Diyos po ay nagsabi ng mga gayong bagay, siya ang bahala sa provision. Ang role mo ay manampalataya at i-enjoy ang promises ni Lord. At yung role ng pagpuprovide, siya yun. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Uulitin ko lang. Para mas lalo nating matandaan. Si Lord ang provider. Hindi tayo. What else? Another thing na nakita ko ay ito. Bakit tinanong pa ni Jesus saan pwedeng bumili? Diba? Ako kasi pag nagbabasa, ako may mga tanong din, parang, talaga si Lord naman, kainaman na nanunubok pa pinakakaba pa ang mga kasama kawaawa naman Bakit dito'y ganito? Nakalagay naman, alam na niya ang kanyang gagawin, ngunit sinabi niya lang ito upang subukin si Philip. Sino po rito yung mga nakasama na sa mga nagkayakagan, kakain kung saan, kamahal ng babayaran, tapos biglang surprise, patak-patak, tapos wala kang budget? Diba? Yun minsan kinukulit namin yung mga life group namin na youth, yung mga estudyante. Sasama namin sa mga kainan, kain-kain. Tapos biglang sasabihin namin pagka dumating na yung bill, ang laki ng bill, sasabihin namin, paano ba yan? Patak-patak tayo. Putla Putla ang mga bata. Tapos kami naman mga nagyakagi-apiran at pinagtitripan lang naman namin Parang si Philip yung mga youth. Tapos kami namang mga mababait na kuya pagkababait. Ay di, parang yung sinabi sa Bible, alam ni Jesus ang kanyang gagawin, ngunit sinabi niya lang yon sa mga kay Tots para subukin si Tots. Yung mga gayon, alay talagang putla matatawa ka, maaawa naman din Habi, paano po yun? Naku, wala po akong dalang pera pas. Naku, wala po akong dalang pera, Kuya Carlo. Ay, paano? Ay, patak-patak tayo. Ay, alam mo, siya, magsimula ka na maghugas doon sa likod. Talaga mabait. Pinagtitripan mo hindi na ho natalab ngayon.
Nung mga nakaraan laang, pero itong mga bandang huli, pag ginagayon namin, tinatawanan laang kami, alam na eh. Oo, alam na. Minsan nga tunayin natin. Oo. Yeah, masaya ho sa life group. Kaya pag kayo niyayaya sa life group, sumama kayo lagi, huwag na kayong mag-isip ng dahilan. Huwag na mag-isip ng dahilan. Sumama kayo't kasaya. Ano masaya, pastor, doon sa napapagtripan? Hindi. Minsan naman kami rin na pinagtitripan ng mga batang yan. Anyway, bakit kayo naitanong? Kahirap nga naman nung sitwasyon ni Philip that time eh. Diba? Bakit tinanong pa siya ni Jesus kung saan pwede bumili? Pwede naman si Jesus mag-produce ng instant tinapay. Diba? Alam niyo ba, na yung demonyong tumukso kay Jesus, nung si Jesus ay nasa disyerto after ng kanyang 40 days and 40 nights na fasting, ay naniniwalang kaya ni Jesus na i-turn ang mga bato into tinapay. Are you familiar with that story? Di ba tinukso ng demonyo si Jesus at ang sabi, gawin mo ngang tinapay ang mga batong iyan. Si Jesus lang naman ang umayaw eh. At ang sabi niya ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa sangyup, saka naiisip ko tuloy magsangyup tayo yung mga life group leaders, ano? Ayos yun? Sige. Pero ako magpiprepare, tapos may mekos-mekos ko. Mekos-mekos. Tapos, okay lang. Sasaw-saw ko doon sa cheese sauce na kung ano nga. Ayos lang yan, ano? Hindi, ako nito ko lang naintindihan yung mekos-mekos na yun. Hindi ko alam, hindi ako makarelate sa mga youth, nag-research pa ako tuloy. Yung pala naman, mix-mix. Mix-mix, palibasa ngayon, ano yung mga nagsasalitang yun dyan, no? Kaya yung mix-mix nila, naging mikos-mikos. Diba? Kagaya nung Google, alam niyo yun, yung G-O-O-G-L, nang binasa na, gulo-gulo. Google ang basa nung binasa gulo-gulo. Aray ko. Anyway, kakaawa nga naman naaawa ako kay Philip. Again, kaklaruhin ko lang si Philip sa Bible, hindi si John Philip de la Rosa, mga akala nyo si John Philip de la Rosa. Okay. Yung demonyo naniniwala na kaya ni Jesus i-turn yung bread, yung bato into bread. Pero bakit nung time ng mga disciples na hindi sila magkaintindihan kung paano pakakainin ang napakaraming tao? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, parang minsan, magaling pa ang demonyo. Naniniwala kay Jesus. Sasabihin ko na yung paboritong linya ni Jonah, at tumahimik ang JA1 San Jose. Di ba? Oo nga. Magaling pa yung demonyong tumukso kay Jesus, naniniwalang kaya ni Jesus gawin tinapay yung mga bato. Bakit tayo, minsan di natin mapanampalatayaan na yung 500 mo, kaya kang pasurvive ni Lord for 1 month? Diba? Yung mga petsa di peligro kung tawagin. Ano? Aray ko. Kung tutusin, ito kasi mas madaling pag-usapan para sa ating church. That Jesus can produce, can multiply bread and fish. Kaya niya yon kasi narinig na natin, kasi nabasa na natin. But during the time ng mga disipulo, nung wala pang ganong himala, di pa nila alam, wala silang idea. Wala silang idea. Pero kahit papaano may hint na sila. Bakit? Hindi nila naaalala that God provided manna nung time, sa bagay, yung mga ninuno na nila yun hindi naman nila inabot yun but it is a story na nasabi sa kanila. Pero once again,
Kung tutuusin naman nga, ay pwedeng mag-produce na si Jesus instantly ng tinapay. Pero bakit? Tinanong pa niya si Philip kung saan pwedeng bumili. Sa tingin niyo, bakit kaya? Because God is teaching Philip and all of us today a lesson. Pagka hindi natin kaya, yan ang sagot ni Lord. Siyang bahala. Sa mga hindi natin kaya, sa mga out of our control, siyang bahala. Pero yun namang mga kaya natin, tayo naman ang may sagot nun. Are you with me? Ito po yung lesson na nakita ko doon eh. Sabi ni Jesus, sagot ko ang pambili, Philip. Isip ka na lang kung saan bibili. Abot ba ng isip ni Philip kung saan bibili? Pwede. Yung ganun mga magsabi, di ni sa bakery nga rin, hanggang ilan ho ang kaya ninyo? Hanggang 1,000. Yan, sige, reserve nyo na ha. Kanino ipapangalan? Jesus. Reserve nyo na. Kayo ho, hanggang ilan ho ang tinapay na kaya ninyong gawin? Ala, rin naman yan, mga hanggang 500 lang. Sige, reserve nyo na. Kanino gay papangalan na rin? Wag doon sa kasama ninyo, Judas yun. Hindi, kay Jesus. Okay, sige. Ayaw nyo kay Judas, yun ang treasurer namin. Wag yun, kami may experience na doon. Ay, sige. Kay Jesus. Ayos naman kapulong si Jesus yan. Oo, alam ko. Mga patay na buhay, negosyo ko pa kaya. Okay. Diba? Abot ng kakayanan at isip ni Philip yung maghanap ng mabibilihan ng tinapay. Alin ang hindi abot ni Philip? Alin ang hindi niya kaya? Yung pambayad. Ano punto? Yung mga bagay na hindi naabot ng kakayanan natin at kaisipan natin, si Lord bahala. Pero yung kaya mo naman, yun ang sagot mo. Diba? Meron akong nakita nag-post pinag-pray daw niya na siya ay makapasa sa exam. Tapos tutulog na daw siya. May nag-comment, abay mag-review naman. Bakit? Ibig sabihin si Lord nang bahala doon sa biyayang makapasa ka sa exam bukas. Pero ngayon, kaya mo naman mag-review, di ka? Mag-review ka na lang. Hindi ka pwedeng si Lord maghimala na lamang na habang ako'y natutulog, sa panaginip ko ako'y nagre-review. Ay mahirap yun pag sa panaginip ka nag-review. Dahil nang kung gusto mong pumasa, ay matulog ka uli. Tingnan mo kung baka pumasa ka na sa panaginip din. Naalala ko yung isang na naginip daw siya na siya'y may trabaho na. Sabi ng isa, good sign na yan, siya'y mag-apply na. Tambay ang sagot ayoko mag-apply. Ano gagawin mo? Matutulog uli ako. Bakit? Baka sahod na. Ay naman Anong pinupunto rito, church? Nasa Diyos ang awa, ang biyaya. Yung kayang gawin ng tao, gawin mo naman. Dahil ang Lord hindi nagtotolerate ng tamad. Diba? Alam nyo naman yun. Ano sabi ng Bible? Wag pakainin ang tamad. Pastoral version, patayin ang tamad. Kabrutal nyo naman. Ano ka mangyayari sa hindi pinakakain? Ba't naman mamamatay agad? Hindi ka po pwedeng mamayat muna. Hindi rin. Kadami ko nakita, hindi nakakaigay pa rin. Okay. Ako nang isa. God will provide. Pero we will work as our part. Baka kasi yung iba, ma-extreme naman, ma-hyper faith after the service. Si Lord naman pala magpo-provide. Kaya nga ako hindi nag-a-apply. Si Lord naman na magpo-provide, kaya ako hindi na nag-iipon. Si Lord naman na magpo-provide, kaya basta i-enjoy ko na lang ang buhay ko. Buhay din naman. No. Always remember that faith without action is dead. And let's remember that the one that God blesses is our work. Diba? Ano ang promise niya? That He will bless the works of your hands at lahat ng patungan ng iyong kamay. Lahat ng ginagawa natin, yun ang pinagpapala ni Lord. Anong pagpapalain kung walang ginagawa? So let's do our best to be productive. Hanggat kaya, hanggat may opportunity, hanggat may lakas, let's do our best to be productive, to produce. Diba?
God will bless the works of our hands. Pangako niya yon. Ang kailangan mo lamang ay gawin ang part mo. Humakbang ka. And God will do the rest. And not just the rest, but He will do all. Madalas ko naririnig yun, I will do my best, and God will do the rest. Okay, pero ito ang totoo. We will do our best, but God will do all. Siya pa rin yan. Okay, sabihin mo nga, ang kailangan ko lang, hakbangan ang aking pinananampalatayaan. Yun. Sinong nananampalataya rito gagraduate ka with flying colors? Hakbangan mo. Pastor, hindi po ako matalino. Yung hindi abot ng isip, si Lord ang bahala. Yung hindi abot ng bulsa, si Lord ang bahala. Pero yung abot ng kamay mo, yung kaya mong gawin, kaya mong isipin, yun ang part natin. But again, si Lord, may promise pa rin as we do these things, He will strengthen us. As we do these things, He will be with us. And Jesus will be our strength. He will strengthen us. Diba? I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Ang kailangan natin manampalataya, kasi alam nyo ba, sino po naniniwala dito na ang lahat ay inihanda na ng Lord noon pa mang una? Sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Diba? Lahat yan nakahanda na. Pero kailangan mong i-access yun. Kailangan mo siyang i-access sa pamamagitan ng paglakad sa pananampalataya. Kilusan mo. Sino po rito yung nakasakay na ng escalator? Nagbabaka sakali ako, baka meron pang hindi. Nakasakay na ng escalator. Oh, baka nalilito pa kayo sa escalator at elevator, ha? Oh. Alin ang escalator? Yung parang hagdan. Alin ang elevator? Yung parang pinto. Oh, hindi nga. Meron na ba kayong nasakyan na pagbukas na gayon, may escalator sa loob? Okay, kidding lang po. Joke lang po yon. Pero bakit ko ito binabanggit sa inyo? Maganda illustration to eh. Sino rito na nung tiningnan mo ang escalator, nakarating ka na sa taas? Tumingin ka sa escalator. Ayun, escalator. Pagtingin mo, aba, nasa taas na ako. Meron ganon? Tinitigan mo lang ang escalator, nakarating ka sa second floor. Parang walang sense na sinasabi ni Pastor, meron. Pag nakita mo ang escalator at gusto mong pumunta sa mas mataas na floor, anong gagawin mo? Ha? Hahakbang? Siyempre, sasakay ka. Sasakay ka. Okay? At siyempre, ang sasakyan mo, yung pataas. Huwag ka sasakay sa pababa. Ano punto? May pangako ng Diyos. Yung escalator, yun ang pangako ng Diyos. At yung pangakong iyon, dadalhin ka sa taas. Dadalhin ka sa level up. Dadalhin ka sa higher grounds. Pero ang kailangan mong sakyan ang pangako ng Diyos. Kailangan mong sakyan ang sinasabi ni Lord. Are you there? Pag di ka sumakay, di ka tataas. Yang amen mo, masarap lang niya sa tenga na nagtuturo ngayon. Pero pag di mo ginawa yan after the service, hanggang ground floor ka pa rin. Sino, Pastor, makakarating na second floor? Yung mga gagawin, yung inaminan niya ngayon. Yung sasakay ng escalator. Ang tawag po ni Elise doon ay up the way. Papa, there. What? There. What there? Up of the way. May kukwento po ako sa inyo. Yeah. Meron pong isang young professional na napaka-bless. Sinong gusto yon? Sino mga young pro dito? At gustong hindi ka lang basta young pro, kundi young pro na super bless. Amen? Meron po isang young pro na super bless at siya po ay working abroad. Nagkataon nga lamang gusto niyang i-treat yung tatay niyang taga-Booker
Hindi basta taga-bukid ha. So alam niyo, nagkaka-idea na kayo kung anong meron yung tatay. Taga-buker. Talagang hindi nag-aalis yaw. Pinakamalayong nararating ng palengke ng San Jose. Kasi uuwi na uli sa buker. Ayoko na magsabi ng specific na barangay. Baka may ma-open. Sabi, hindi naman bukid yung amin. Basta taga San Jose siya. Yeah. Gusto niyang itreat ang tatay niya. Makaranas naman ng kaiba. Kaya ikinuha niya ng ticket. Tinreat niya para makasakay ng isang luxury cruise ship. Biyaheng Europe. Wow, dati-rate, palengke lang ng San Jose. Biglang makakarating si tatay ng Europe. Okay? At ang sabi ng anak, tatay, mag-i-enjoy kayo. Alay, ikaw na may tuong nagpakagastos pa din eh, kainaman ka naman ha. Arga naman eh, makaka-apekto pa sa aking pagpunta ng langit. Digay kahit ako hindi makasakay diyan. Dahil sa tinanggap ko si Jesus na aking Panginoon tagapagligtas, digay ako'y langit na. May, yaan nyo na tatay. Ay siya, sige na, ikaw nang bahala. Alam ko namang ikaw ay nagtatanim para ikaw ay umanay. Sige na. At di ako magbabaon na lang ng maraming kating ko. Takot tayo, baka mahilaw. O, dito na. Yun pong luxury cruise ship na yun ay babiyahe po around Europe for 7 days. So, syempre, mag-i-aeroplano pa si tatay, papunta doon sa mismong tapos doon sa Europe, mag-iikot-ikot siya for 7 days. And to make the long story short, sumakay po si tatay. At talagang natuwa naman din siya. Na-enjoy niya yung mga sceneries, etc. Talaga naman mga big time yung mga nakasama niya doon. Nag-enjoy naman siya. After po nung kanyang 7 days na tour, kinumusta siya ng kanyang anak. Tatay, kumusta? Kumusta yun yung tour? Deg niyo ako, hindi ko pa naranasan yun. Kayong una sa pamilya, kagaling naman. Ay, kumusta? Ay, masaya naman. Ano pa po niya masasabi? Maganda. Madami kaming napuntahan. Saray-saray din eh. Ayos naman. Isa lang ang pula ko. Sabi, ano po? May pula kayo. May pintas kayo. Noong yung pintas tatay ko, nalungkot yung anak eh. Sabi ng tatay talagang ako hindi nakapagsabi sa iyo. Nahiya na rin naman ako at alam kong malaking gastos mo. Ako hindi nakapagsabi sa iyo ng pera. Bakit tatay? Oo nga naman, ba't hindi ko nga kayo naabutan? Pero tatay, pasensya na kayo. Hindi ko naisipan kayo bigyan na ng pera dahil wala naman kayong gagastusan doon eh. At yun may bayad na. Sabi mo dyan sa katabi mo, bayad na. Sa kabila naman, sabi mo, bayad na. Sabi nung tatay, ay gayong ga. Ay kaya ako hindi itong nag-enjoy, anak ako'y nagutom. Bakit tatay kayo nagutom? Kayo naman kayo. Alay, di galing na nga lang at ako'y noong sasakay na ng van na inupahan mong papuntang airport, galing na lahat ako'y nakabili ng budong, yung budong ng balunggay pandesal. Di siya kong inunti-unti ng buong 7 araw. At wala naman akong kapira-pira eh. Aanin nyo nga tatay ang pira, hindi ka daming pagkain daw. Pag sa daming pagkain doon, eat all you can doon tatay. Gayong ga. Ay hindi mo naman sinabi sa akin, bayad na. Hindi mo naman sinabi sa akin. Ay pagkagutom ko doon, yung ganamang inutay-utay ko na lang yung pandesal, tinipid ko nga 7 araw eh. Halagang 100. Ay galing na lamang at kinaya naman. Ay kainaman na kayo tatay, kaya pala kayo'y kumilis. Kaya pala kayo namayat, sa halip na kaganda ng inyong katawan, expect ko kayo mananabado, talaga mutsyong-mutyo doon. Ay pambihira naman kayo tatay. Nasaan kayong inyong cellphone? Ba't di man lang kayo nag-chat sa akin? Sabi ko na nga sa iyong hindi nga ako marunong na rin. Ay siya tatay, pasensya na kayo. At hindi ko nasabi sa inyo, hindi nyo rin alam na bayad na. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi mo alam. Kaya pasensya ka na. Bayad na. Anong lesson? Wala lang. May lesson po ito. Alam nyo,
Lahat po tayong tumanggap kay Jesus bilang ating Diyos, Panginoon na tagapagligtas, ay sumakay sa cruise ship ng buhay. Lahat po tayo ngayon on board sa luxury cruise ship ng buhay, ng pagiging Kristiyano. At ano po ang connection ng story sa buhay natin as Christians? Lahat ng good things in life, bayad na ni Lord. Alam mo ba na before Jesus died on the cross, one of the famous words na sinabi niya ay tetelestai, meaning, it is finished, it is done, tapos na. Tapos na nung tinapos ang pagbabayad ng kasalanan. So we can also translate it as, bayad na. It is finished, bayad na. Tapos na. Okay? Kaya let me remind you, lahat ng onboard sa luxury cruise ship ng buhay na ipinagkaloob ni Jesus sa ating lahat ngayon, let me remind you na ang lahat ng good things in life na ito ay bayad na. Pastor, ang kuryente namin hindi pa. Pastor, ang upa, hindi pa. Pastor, mag-e-eksama na uli. Ang tuition, hindi pa. Okay. Maaaring sa paningin natin ay hindi pa, pero there is a higher truth above every truth. And this is the higher truth, church. Lahat yan bayad na. Lahat yan settled na. O tama, wala na makapag-amen ngayon. Nasabi ko sa inyo paano ka pa makakasakay ng escalator kung pagsakay nga hindi mo magawa? Sabi ko, lahat ng kailangan isettle mo, bayad na. Amen. Lahat ng kailangan pang pagkagastusan, bayad na. Amen. No wonder. Sige, palakpakan mo muna si Lord. Ano ang sabi ni Jesus? Ako'y naparitong dukha upang lahat ng mananampalataya sa akin ay yumaman. Sumagana. Sakyan mo para makarating ka sa taas. It is finished, bayad na, ang kailangan mo na lang ay aktuhan sa pananampalataya. So, ano lesson dito sa number 1? Huwag natin gayahin si Felipe na kinukuha ang role ni Lord to provide. Gawin mo lamang kung ano pinagagawa ng Lord sa iyo at yung provision, siya na ang may sagot nun. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Number 2, sabi ko nga sa inyo, may 3 grupo rito nasubok Una ay si Philip. Pangalawa, sinubok si Andrew tungkol sa kung paano pagkakasyahin. John chapter 6 verse 8, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, isa sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, may isang bata po rito na may 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit sapat ba ito para sa napakaraming tao? Sapat ba ito sa napakaraming tao? Ilan nga uli ang gustong pakainin ni Jesus? 5,000 ang lalaki. Hindi pa kasama sa bilang ang babae. Hindi pa kasama sa bilang ang bata. And I assume na hindi pa rin kasama sa bilang si Jesus at ang mga disciples. Kaya ang rough estimate ng mga Bible scholars dyan ay more or less 15,000. Ano mo? At pakadaming pakakainin. At alam ang naiprovide ni Andrew? 5 tinapay at 2 isda. At ang tanong niya kay Jesus, ngunit sapat ba ito sa napakaraming tao? Ayan. Alam niyo, minsan naikwento ko na or na-share ko sa inyo na ang kulang sa paningin ng tao ay hindi kulang sa paningin ng Diyos. Ibang tumingin si Lord Ibang tumingin ng Diyos. Kaya nung tinitingnan ko ang sarili ko noon, ang nakikita ko ay si Ralph na pasaway. Si Ralph na science lamang nakikinig sa school and the rest of the subjects hindi nakikinig. Si Ralph na
Puro kabaita. Si Ralph na addict noon sa Dota. Si Ralph na gustong-gusto mag-basketball pero kabulok naman. What is my point? When I look at myself, yun ang nakikita ko. But when God looks at me, ang nakikita niya ay pastor of multitude. Ang nakikita niya ay gagamitin sa iba't ibang bayan para marami makakilala sa Kanya. Things like that. Ibang tumingin ng Diyos. Kaya kapag ka ang Diyos ang tumingin sa daladala ni Andrew na 5 tinapay at 2 isda, ang tingin ni Lord doon ay pang 15,000 tao, labis pa ng 12 basket. Ibang tumingin si Lord. Pwede gang buklatin mo ang wallet mo. Huwag mo ipapakita sa katabi mo. Iba ring tumingin yan. Buklat ang wallet. Pitik-pitikin mo, baka may lumabas na gagamba. Uso na uli yata ang gagamba ngayon. Kita ko yung mga bata sa amin naghahanap ng gagamba. At least gagamba may laman. Okay. Tingnan. Huwag ipakita sa katabi. Tingnan mo. Ang sabi ko, tingnan mo. Tinitingnan mo na. Okay. Nakita mo na ang laman. Alam mo na kung magkano. Huwag mo sasabihin. Ang tingin ni Lord diyan, labis pa para sa mga kailangan mong pagkagastusan. Dumalay si pastor. Ganon nga tumingin si Lord. Naalala ninyo nung nakaraan lang, pinag-usapan natin si Gideon. Hello? Anong tingin ni Gideon sa sarili niya? Ang aming pong pamilya ang pinakamahina sa aming lipi at ako po ang pinakamahina sa aming pamilya. Ano ang tingin ni Lord? Humayo ka, magiting na mandirigma sa iyong kalakasan. Iba si Lord. Nung sinabi ni Lord, magkakaanak ka, Sarah. Natawa si Sarah. Bakit? Ang tingin niya siya'y matanda na baog pa. Pero ano ang tingin ni Lord kay Sarah at kay Abraham? Lalo na kay Abraham, ano ang tingin ni Lord? Ama ng maraming bansa. Ibang tumingin ng Diyos. Kaya kung ang tingin mo kanina sa wallet mo, babainte. Gusot na gusot pa at siksik na siksik sa sulok. Ang tingin ni Lord diyan, kasya pa yan. Labis pa. Ito po ang lamang natin sa mga hindi nananampalataya. Because we're living by faith. We're not living only by sight. At napakahirap pong mamuhay by sight. Kasi lagi ka madidisappoint, lagi ka malulungkot. Sabi nga ay, tumingin ka sa news, matatakot ka. Diba? Tumingin ka sa mga presyo ng mga bilihin, malulungkot ka. Tumingin ka sa salamin, magugulat ka. Tumingin ka kay Lord at sa mga pangako niya, mapapanatag ka. Church, nung tiningnan ni Andrew ang daladalang pagkain ng bata, kulang daw. Sa paningin ni Lord, labis pa. Pastor, paano po kami mahahawa sa tingin ng Diyos? Paano po namin makukuha yung ganong klase ng paningin? Paano po namin makukuha yung paningin ng Diyos na iyon? Give to God yung tingin mo'y kulang. Ano ang sumunod na nangyari? We know the story. Pagkasabi ni Andrew kay Jesus na meron pong bata rito may dalang 5 tinapay at 2 isda. Ano ang ginawa ni Jesus? Kinuha yung 5 tinapay at 2 isda. And you know the rest of the story, dumami ang tinapay at ang isda. Paano po namin makukuha? Paano po kami mahahawahan ng ganong klaseng pananampalataya? Kapag kulang, give it to God. Ipagkatiwala sa Diyos. Pag di kaya, bigay sa Diyos. Give it to God. What else? Pagkatiwalaan ang Diyos sa kanyang mga sinabi patungkol sa finances.
Ay kanino ka mas magtitiwala at maniniwala, sa mga financial coach? Babayad ka pa, gumagastos ka, attend ka ng mga money-making seminars? For what? Tapos madidiscover mo pagdating mo doon, alam ang mahal-mahal ang binayad mo, 5,000, 10,000, just to attend a seminar na pag upo mo doon, ang ituturo sa iyo ay kung ano rin lang ang principles ng Bible. Samantalang, libreng-libreng isineshare ito dito sa church. Papaano ko po makukuha ang ganong klaseng pananampalataya? Gawin natin, i-apply natin ang principles ng Bible when it comes to finances. It is very clear that the Lord wants na ibalik natin sa Kanya what is due unto Him. In Malachi chapter 3 verse 10, the Lord said, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Anong ibig sabihin niyan? Sabi ni Lord, ibalik natin ang ating tithes, ang ating ikapu sa Kanya. What is tithe? It's the 10% of the blessings that we are receiving. Sabi ni Pastor Ed Lapis, isa sa mga dahilan kung bakit ang dami pa ring churches na hindi nakaka-breakthrough sa finances ay dahil may mga pastor na takot ituro ang prinsipyong ang Diyos mismo ang nagsabi. I heard na ang istorya po ng isang church before, ayoko nang banggitin ang pangalan, ano? Kaya hindi daw maka-breakthrough sa finances ay dahil hindi nagtuturo ang pastor ng mga bagay na kagaya nito. Kasi honestly, ang hirap naman talagang ituro. Dahil subject siya sa pagtaas ng kilay ng mga makakarinig. Ano? Kasi gano'n naman talaga di ba? Aminin na natin, mas masarap ang pakiramdam at sa tenga kapag ka ang mga tinuturo ay we will receive something. Pero kapag ka may ibibigay na, teka. Ano ka? Tama na. Yung mga pananampalatayang yan, pastor, yung number 1, ayos yan, gusto ko yan. Yung number 2 mo, parang pwede ka, skip na natin yan. Pero once again, let me remind you, church, na ito po mga pinag-uusapan natin is keys, ways for us to experience the prosperity that God wants us to experience. Ano ang sinabi ng Diyos? Ibalik daw natin sa Kanya, dalhin natin sa Kanyang templo ang ating mga tithes at subukan daw siya rito. Walang ibang bagay na inalaw tayo ni Lord na subukin natin siya kundi dito lamang. What else? At as we do this, ano ang promise niya? I will throw open the floodgates of heaven. Hindi lang daw basta bubuksan eh. Ang description po is, I will throw open. So kapag sinabing, ibabato ko, bubuksan ko, ito is violently, malakas, rumaragasa. At ano raw? And pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. At bubuhusan kita ng pagpapalang wala kang sukat kalagyan. Wow! What else? In verse 11, ang sabi po roon, this is another promise of the Lord, as we bring back our tithes to Him, I will prevent pests from devouring your crops. Iingatan din ni Lord ang ating mga pagpapala. Sino po nakakaalala rito nung topic natin last Sunday about pag-iipon? At maganda po, napag-usapan sa mga life groupings ito mga nakaraan, na hindi po sapat ang hard work at hindi po sapat ang pagtitipid para makaipon. Talaga, pastor, alam namin yun ang susi. Hard work plus tipid equals ipon. No. Kasi may kulang sa formula. Hard work plus tipid equals ipon. Diba? Kaya lang, if we are not bringing back to God our tithes, ano ang sabi? Our blessing is under curse. So that hard work plus tipid equals ipon minus ba't may minus, pastor? Kasi nababawasan siya dahil wala siyang pag-iingat ng Diyos. So ano kailangan gawin? The formula should be
hard work plus tipid. And then, don't forget to bring back to God what is due unto Him, which is the tithes, para may pag-iingat ni Lord ang iyong blessing. Equals ipon. So, that's the formula. Okay? Mabuti na nga lamang po, biyaya ni Lord na pag-usapan ng mga life groups. Kasi hindi ko na yata yun nabanggit no linggo, if I'm not mistaken. But anyway, yes, another promise ni Lord as we bring back our tithes to Him, iingatan niya ang ating mga pagpapala. At ito yung isang hindi natin madalas naririnig. Yes, there is another promise of God to those who will bring back his or her tithes to the Lord. In verse 12, ang sabi po roon, then all the nations will call you blessed. At tatawagin ka raw ng mga taong pinagpala. Wow! Sino rito yung nararanasan mo na yon? Yung wala ka namang ginagawang kahit ano, pero laging pag may nakakakita sa iyo, sasabihin sa iyo, wow, mukhang ang yaman mo na. Ikaw naman, nagtataka ka, hindi mo lang masabi, di nga ako naligo. Yung suot ko nga kahapon pare, hindi mo lang masabing gano'n, syempre nahihiya ka. Pero sasabihin sa iyo, wow, amoy mayaman, wow, yayamanin. Sino yung nakakaranas ng gano'n? Kasi ito yung promise ni Lord. And the nations will call you blessed. Tinan nyo, example ko, si Sister Glads. Di ba? Bihira akong tawaging Sister Glads talaga yan kasi anong tawag ko dyan? Donya. Nagtataka yan, sasabihin naman yan, si Pastor, Donya, wala pa nga akong benta, wala akong ganyan. Donya. Promise ito ni Lord. Hindi ko naman din siya binubola eh. Ewan ko. Basta yun eh, gusto ko siyang tawagin ganon. Sino pa rito? Halimbawa, pag nabanggit sa inyo yung pangalang Pasnix, ano naisip nyo? Ay, big time. Di ba? Pero tanongin nyo yun, ano bang big time? Di ba? Oh. Pag halimbawa, narinig nyo yung pangalang Kuya Carlo, ay, big time. Ano big time? Di ba? Di ba? Oh. Siyempre, yung pananampalataya nung may katawan, nagsasabi, Amen. Pero yung laman, nagsasabi, anong big time? Ano ba? Hello? Huwag ka na magtaka. Because if you're bringing back to God what is due unto Him, you're honoring Him with your tithes and offering, ito ang isa pang pangako ng Diyos sa iyo. Then all the nations will call you blessed. Yun. May kukwento ako sa inyo. Alam nyo, meron pong isang youth na nag-open up sa akin. Di napag-usapan nga yung about sa pag-iipon, ganyan. Sabi niya, Pastor, paano po ako makakaipon? Tulungan niyo nga po ako. Sabi ko naman, ay madali-dali are. At rin may tuturuan lang magtipid malamang. Karamihan kasi sa mga kabataan ngayon, masarap kumain, di ba? At least hindi malakas ang ginamit kong term, masarap. Sabi sa akin, sige, paano gang sitwasyon mo? Tuturuan kita paano makaipon. Sabi, Pastor, ang baon ko po kasi ay 500 pesos. Big time! A week. Hasya. A week? Ilang araw ka napasok? Isip ko naman, mga 2 o 3 araw lang. 5 days po. 5 days, so 100 pesos per day. Opo. O di isip ko naman, kaya na rin siguro, tipid-tipid na lang. Tapos sabi niya sa akin, 80 pesos po ang pamasahe. Sabi ko, hala. Kaya pala pastor na ang tinanong. Hindi na kaya ng life group leader, Leo na siguro. Ha? 80 pesos pamasahe? 20 na lang natitira sa'yo. Kaya nga po, Pas, may mga pinapaserox pa po. Di ka nga naman, pagka medyo tamad-tamad kang kumupya, di pa Xerox mo na nga lang. Ay, pagka may mga kailangan, syempre naman, may Xerox din naman, kailangan mga Xerox, ambagan pa sa project, etc. Naawa naman ako, binata pa naman. Lalaki, ang pera, 20. Talaga, pag wag kang pakalat-kalat, baka may masagi kang mabasag, wala man lang maibay. Eh di sabi niya, nga po sabi ko, di nagbibinalot ka na lamang. Opo, nagbibinalot na lang po ako. Pag maaga pong nagising, ay pag tanghali ka nang nagising, ay di gutom, ano ka lang maabot ng 20 mo?
Ayun na nga po, Pas. Tapos saka pa niya siningit, paano pa po yung pagtatights noon? Oo nga naman. Kasi iniisip ko naglalaban na sa isip ko. Gusto ko kayo yung makarelate, pinapasa ko sa inyong burden ko Naglalaban sa isip ko. Sasabihin ko dapat dun sa bata, ibigay mo ang iyong tithes. Ibalik mo kay Lord ang para sa Kanya. Kasi, manampalataya ka. Ako, hindi ko rin naman panampalatayaan Pero hindi ko rin naman pwedeng sabihin, ay siya, kung gayon anak, huwag ka nang mag-tithes. Exempted ka na. Alam nga namang sabihin kung gayon. Nagtatalo sa isip ko, parang gusto kong sabihin, sige anak ha, at yan palang iyong tanong hindi gayong kadali, at hindi tatawag natin kay Bishop. Galing Matutuktukan lang ako noon. Pag tinanong ko, ikaw naman Ralph, kahinamang ka na, sa akin mo pa itinanong yan. Sino pang tatanungin ko? Wala na. Hindi. Naglalaban sa utak ko. Paano yung bata? Pagka nag-tights pa ang tira 450, negative na. Paano kang gagawin pampasok ng batang yun? Kaya, alam nyo, bigla rin namang nagka-burden ako, kaya naipag-pray ko nung araw na yun, nung oras na yun, pinag-pray ko yung mga estudyante, yung Lord, lahat ng estudyante gustong-gusto naman mag-aral, pero gayon ang sitwasyon, sino ka naman talaga nga sisipagin ng husto? Ano man, kalaking lalaki, ang matitiray 20, ano naman kakainin, Awa. Lalaban sa utak ko. Then the Lord reminded me of this, ng kanyang promise. Kasi what is, kulang na nga 500, kulang na. Aray ang pagkakayaw? Kulang na nga si 500, tapos may curse pa. Wala pang pag-iingat, ay di lalo na. Tapos, pastor, kung magtatights, di 450 na lang matitira, di lalong nakulang na. Lalong kulang na kulang. And then, ito yung pumasok sa isip ko. But 450, nakulang sa paningin ng tao, pero may pag-iingat at pagpapala ni Lord, sa paningin ni Lord, labis pa yon sa buong isang linggo. So nanindigan po ako sa biyaya ni Lord na sabihin dun sa bata, bring back to God your tithes. At si Lord nang bahala. Si Lord nang bahala. Sabi ko nga, sabi ni Lord kay Gideon sa 300 yan, ililigtas ko kayo. Naalala niya? Naalala niyo yung story? Lapit ako matapos. From 32,000 down to 300 soldiers. At ano sabi ni Lord kay Gideon? Sa 300 yan, ililigtas ko kayo. Ay di ngayon ito yung sinasabi ko, na alam ko nakikinig yung batang yun Sa 300, iniligtas si Gideon, lamang ka pa, 450 ang iyo. Sa 300, naghimala si Lord kina Gideon, lamang ka pa, 450 ang iyaw. Sabihin mo dyan sa katabi mo, lamang ka pa rin kay Gideon. 450 ang iyaw. Sige nga, mga minatututunan nga, pumalakpak ng the best kay Lord. Pag na kay Lord ka, nanampalataya ka talaga at ginagawa natin kung ano ang gusto niyang ipagawa sa atin, hindi ka mabibitin. Sabi ko, hindi tayo mabibitin. Saan ba mas applicable yung bitin? Yung pag bumili ka ng damit, tapos maigsi sa iyo, na sabi mo, ay, bitin. Tapos, umorder ka sa Lazada ng tsinelas, kaganda, eksakto, tapos pagdating sa iyo, ang liit, ano sasabihin mo, ay, bitin. Pero alam niyo sa Bible, may ganyan din nangyari. Sa Deuteronomy 29:5, sabi po ni Lord doon sa mga Israelita, sinasabi ni Lord dito sa mga Israelita, after niyang paranas ang kanyang himala nung sila'y nasa disyerto. Basahin natin, tulungan niyo po akong magbasa, 1, 2, 3, basa. 40 taon akong nanguna sa inyo sa ilang. Hindi kailanman nasira ang inyong kasuotan, ni napudpod ang inyong sandalyas. This is one of the miracles na ginawa ni Lord sa mga Israelites. For 40 years na sila'y nasa disyerto. Wala po tayong nakita sa Bible na mayroong nakalagay, within 40 years may umorder sa Shopee, sa Lazada ng tsinelas.
Wala po tayong nakita in the Bible na within 40 years may dumaan, nag-stop over muna sa SM. Imagine ninyo yung mga bagong anak na baby nung nagsimula ang journey. Pagkatapos ng journey, 40 years old na ang suot pang baby pero kasya. Hello? Yung bata na nung una ang suot ay medyas dahil wala man chinilas eh. After the journey, 40 years, ini-imagine ko eh. Anong sabi ni Lord? Hindi ito na napansin ng mga tao. Hindi nasira ang inyong mga damit, hindi napudpud ang inyong sandals. Yun ang problema. Kapag masyado nang sanay ang tao sa pagpapala, hindi na napapansin. Hingi nang hingi, Lord, i-bless mo ako, nakakamot ng ulo si Lord. Binibless naman kita. Lord, mag-provide naman po kayo, nakakamot ng ulo si Lord, nagpo-provide naman ako. Masyado ka na lang sanay. Tapos sino nakakaranas dito? Minsan naman, sinasabi mo, Lord, ako naman nagpapakabait. Hindi man perfect, nagpapakabait naman ako. Pero bakit minsan inaalis, parang walang blessing? Ba't parang walang provision? Ba't kulang? Kasi nga, sa sobrang sanay natin, pag hindi nawawala, hindi mo napapansin na meron palang ganun. Sa sobrang sanay. Diba? Nasanay ka na, hindi ka na naging thankful, saka mo lang nare-realize pag nawala na. Kaya minsan, ako naniniwala, the Lord allowing it to happen para maalala mo na hindi naman nagkukulang si Lord. Nasanay ka na lang talaga na laging meron dyan. Okay? Okay. So, hindi ka mabibitin. Si Lord ang magpo-provide. Hindi tayo hahayaan ni Lord na mabitin. Amen. Last na po, number 3. So sa number 1, sinubok si Philip. Sa number 2, sinubok si Andrew. Sa patatlo, sino pang sinubok? Sinubok ang mga tao. Sila'y pinaupo. John chapter 6 verse 10. Sinabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao. Sa lugar na iyon ay maraming damo, kaya naupo ang mga lalaking may 5,000 ang bilang. O pastor, ano naman ho ang pagsubok niyo sa pag-upo? May sasabihin ako sa inyo. Alam niyo bang napakatinding pagsubok para sa isang tao? Ang paupuin siya, ang patimuin sa panahon ng pangangailangan. Ano ang initial reaction ng taong may pangangailangan? Ano ang initial reaction ng taong may kagipitan, may kailangang isettle? Hindi yan mapakali. Yan ay tayo, lakad, ikot, hanap ng ang term natin ay kalat ang paa sa paghahagilap. Kaya sobrang tinding pagsubok para sa isang taong may matinding pangangailangan ang siya ay paupuin. Imagine the scenario. Nagpapanik na ang mga disciples kasi ang sabi ng leader nila, no other than Jesus, pakainin ang mga iyak. Ika naman ng isang rebelde doon. Magaling kayo. Sasabihin nyo lang, pakainin ang mga iyak. Kami ang pag-iisipin ninyo sa daming iyak. Anong gagawin namin diyan? Nasisense ni Jesus na nagpapanik na ang mga disciples, kaya ano ang sabi niya? Maupo kayo. At imagine natin si Peter, ang agresibong disipulo. Ini-imagine ko si Peter Siguro si Peter nung time na yun hindi mapakali. Lord, mapapahiya tayo. Makukompromise ang glory. Nako, kakahiya pag anong gagawin natin, mapapahiya tayo. Ano sabi ni Jesus? Upo. Uupo naman si Peter. Ay, paano ganun? Ay, sa daming yan po. Tatayo na lang, papakainin niya. Paano ganun ba? Ano sasabi ni Jesus? Upo! Upo. Alam niyo yun? Yung sabay-sabay ang mga bills. Tapos, mag-chat-chat ka, Pastor, kailangan ko po ng tulong ninyo. Talagang hindi ko na po alam ang gagawin ko. Nagkasabay-sabay na po. Ano po kailangan kong gawin? At ang chat-chat na, ang re-reply ni Pastor sa iyo, pray. Pastor, nag-pray na ako. Sobra-sobra nalampas na sa langit. Ano pa kailangan kong gawin? Sit down. Relax. Hindi nga ako ma-relax, kaya nga ako nag-chat-chat sa inyo. Tingnan nyo, ito nga lang ang konbo natin. 4-5 taon na tayo magkakilala, Pastor. Yan lang ang konbo natin. Hindi nga ako ma-relax. Hindi ako ma-relax, Pastor. Ano gagawin ko? Upo.
Alam nyo, napakahirap na pagsubok yan. Sa taong nangangailangan, sa taong may pinagdadaanan, ang maupo. Kaya doon sa tatlo, nakikita ko, itong pangatlo ang pinakamatinding pagsubok. John chapter 6 verse 11. Kinuha ni Jesus sa mga tinapay at matapos magpasalamat, ipinamigay niya sa mga nakaupo. Ganon din ang ginawa niya sa mga isda. Kumuha mga tao hanggat ibig nila. Everybody say, kinuha ni Jesus ang tinapay. Ito na. Ito na ha. May problema. Walang ipapakain sa napakaraming tao. Wala na silang maisip. Akala siguro nung iba, nung sinabi ni Jesus, upo kayo, ay baka nag-give up na rin at ika naman upo muna at mag-isip tayo. Wala na rin ako maisip. Tapos, meron doong batang may 5 tinapay at 2 isda. Ano ang sabi ng Bible? Kinuha ni Jesus. Sino nakaka-relate dito sa bata? Kakaunti na nga kinuha pa ni Jesus. Ano naman, pastor, katindi naman nung iyong kinuwento kanina, 500 na nga lang ang baon, kinuha pa si Quinta? At least may natira. Naalala nyo si Abraham, nag-iisang anak, gusto pang kunain? Kinuha ni Jesus ang tinapay. And take note, nung una, di pa nila alam na pararamihin ni Jesus ang mga pagkain. Kaya imagine ninyo ang pwedeng isipin ng mga tao that time, napakatindi ni Jesus. Pinaupo kami, tapos kinuha ang pagkain ng bata. Siguro siya na lang kakain, di manood na lang daw kami. Hindi mo may iwasang may mag-iisip ng gayong. Mahirap na, hihingan mo pa. Agaya nung balo sa panahon ni Elijah. Sabi ni Elijah, gawa mo ako ng pagkain. Sabi ni Lord, gawa mo raw ako ng tinapay. Sabi nung balo, alam ng Diyos na buhay na ang meron na lang ako isang patak na langis at isang dakot na harina. At pag ito'y naluto namin at nakain namin mag-ina, pwede na kaming mamatay. Ano ibig sabihin? Last meal na, hihingin mo pa. Ano sabi ni Elijah? Basta, gawin mo. Sabi ni Lord. Ay, matindi ang take a lot of guts ni kay Elijah ngayon. Hindi ko kaya yun. At halos katulad dito ng sitwasyong yan. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay. Pero ano ang gusto ko makita ninyo? Nag-resist ba yung bata? Tumanggi po ba yung bata? Sabi pa ng bata, mahirap na, magaling na sigurado. Pag gayang wala pang piho, kung anong kakainin, magaling na yung, akin na ho yan, akin niya. Pero nag-resist ba yung bata? Hindi. Ibinigay niya. Binigay pa din ng bata ang konting meron siya. At nagtulak doon sa bata para ipagkaloob kung ano yung konting meron siya. Nagtitiwala siya na ang pinagkalooban niya ay mabuti. One of the reason kung bakit ang dami pa rin Kristiyanong di maka-breakthrough sa finances, hindi nila mapagkatiwalaan na ang Diyos na nagsabi sa kanila ng mga principles na ito ay mabuti. Naniniwala naman po ako mabuti si Lord. O edi, bring back to God what is to God. Mabuti nga si Lord kaya nauunawaan niya ako. Naunawaan naman talaga tayo ni Lord pero hanggang kailan tayong lagi na lang uunawain? At ito'y sinasabi ng tinuturo ng Diyos sa atin, not for Him, but for us. What else? One of the key words na nakita ko rin dito ay ito. Again, let's read the verse. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay at matapos magpasalamat. Everybody say, matapos magpasalamat. Meron ako napansin. Pag madami kang blessing, anong nasasabi mo? Thank you, Lord! Pag kulang, anong nasasabi mo? Bakit? When was the last time na in spite of the problem, in spite of the difficulties in life, in spite ng kakulangan, you say, thank you, Lord? Ano ba sabi ni Pablo in all circumstances? Thank the Lord. In all, sa lahat.
And look at the attitude of Jesus in this pagkakataon. Look at the attitude of Jesus. Kulang, pero anong sabi? Nagpasalamat pa rin. Ang susi sa kasaganahan ay yung matuto tayong magpasalamat sa kung anong meron tayo. This is one of the principles of the Lord pa rin, na ang napagkatiwalaan, o let's say, naging mapagpasalamat sa kakaunti, ay sigurado ako, sabi ni Lord, magiging mapagpasalamat din yan sa marami. Pero yung hindi mapagkatiwalaan o hindi naging mapagpasalamat sa kakaunti, anong sabi ng Diyos? Yung kakaunting meron na siya, kukunin pa sa kanya at ibibigay doon sa marunong mapagkatiwala, no? Sa ating lesson ngayon ay marunong magpasalamat. So anong kailangan natin gawin? Maging mapagpasalamat kahit sa kakaunti. Dapat kahit kulang, thank you Lord pa din. So doon sa kabataan na in-example ko kanina, 450 na nga lang, 450, thank you Lord, may 450. Diba? Minsan naman, di na talaga kulang. Yung ibang nadaing na kulang, minsan sa totoo lang, hindi talaga kulang. Kulang na lang sa pagiging mapagpasalamat. Hindi na makitang blessed naman talaga siya. Gusto yung marami pa, mas marami pa. What else? Ang isa pa nakita ko riyan, ipinamigay niya sa mga nakaupo. Basahin ulit natin yung verse. Kinuha ni Jesus sa mga tinapay at matapos magpasalamat, ipinamigay niya sa mga nakaupo. Kanino daw ibinigay? Binigyan ka daw yung nakatayo? Hindi ko alam. Pero ang nakaspecific na nakalagay dyan, ibinigay sa mga nakaupo. So ini-imagine ko, yung mga hindi makapagtiwala that the Lord will provide that time, yung mga tayo ng tayo, yung mga isip ng isip, yung mga nagmamans effort pero wala pa rin naman, malamang sila hindi nabigyan. Sino ang binigyan? Yung mga nakaupo. Naniniwala ako, hindi ko naman nila lahat, pero naniniwala ako na yung iba kaya hindi nakakapag-church kasi hindi nila kayang umupuri yan ng mahigit 2 oras dahil kahaba magturo ng pastor. Hindi, iba pa yon. Hindi nila kayang maupuri yan ng matagal dahil may iniisip silang mga kailangang bayaran, isettle, gawa ng paraan. Hindi ko nila lahat ha, pero may ilan na kaya wala sa church, yun ang dahilan. Kaya kahit linggo, humahasel. I understand them. I understand them. Kaya nga lang, sila'y wala ngayon, hindi sila nabigyan ng tinapay at isda. Hindi sila ngayon nabigyan ng tinapay at isda. Hindi sila ngayon nabigyan itong words of encouragement, itong spiritual food na ini-enjoy natin ngayon. Kanino ibinibigay ang tinapay at isda? Sa mga nakaupo, sa mga nagtitiwala, sa mga ibinigay ang tiwala kay Jesus na in spite of what is, kung ano mang hinaharap at dinaranas ko before ako pumasok ng church, nagtitiwala akong the Lord will provide, the Lord will do something great, the Lord will miraculously do something behind the scene. Umupo ako rito, nagtitiwala akong may ginagawa si Lord. Ikaw ang tatanggap ng tinapay at isda. Ikaw na naupo, ikaw na pumasa sa pagsubok ng pag-upo, ikaw na nagtiwala. At ano ang kanilang in-enjoy? Basa uli. Kinuha ni Jesus sa mga tinapay at matapos magpasalamat, pinamigay niya ang mga nakaupo, ganun din ang ginawa niya sa mga isda. Kumuha ang mga tao hanggat ibig nila. Kumuha ang mga tao hanggat ibig nila. They enjoyed it. Masagana. Marami, hindi budgeted, but unlimited, abundant. Church, napakahirap ng testing na ito. Ito yung mga preaching na mas madaling ituro, pero ang hirap ding i-apply at biyaya lamang para may apply. Ang pagsubok sa pag-upo. Can you really? Kaya mo ba talaga? Na pagkatiwalaan ng Diyos sa iyong sitwasyon ngayon at ang kailangan mo lang gawin ay maupo at makinig, magtiwala, maghintay sa gagawin niya. May mga pagkakataon talagang hihingi ng Diyos na maupo ka at sasabihin niya sa iyo, son, daughter, sit back, relax, and enjoy. Bakit?
kasi siya'y mabuti. Magtiwala ka na ang tatay mo sa langit ay mabuti. Amen. Palakpakan natin si Lord. Are you blessed? Let's pray. Father, thank you for reminding us today na ikaw ang provider. Thank you for reminding us today na ang role mo ay mag-provide. Ang role naman namin, lakaran ang aming mga pinananampalataya, ang pangako mo sa amin. Lord, salamat po for reminding us also na lahat ng tingin namin kulang sa iyo, labis pa. Na you are the God of multiplication. Na every time na nililin lang kami ng kaaway, na mag-isip na kami ay binabawasan mo, always remind us, Lord, na ikaw ay God, hindi ng subtraction, kundi ng multiplication. And Lord, thank you for teaching us today na magtiwala pa sa iyo. Lalong magtiwala sa iyo sa mga sitwasyong hindi namin kaya. Lord, thank you. Kasi nung time na ang mga Israelita ay na-corner sa Red Sea, hindi mo inalis ang Red Sea, pero gumawa ka ng daan. Lord, I pray sa lahat ng paglabas ng church na ito andun pa rin ang problema. Salamat, Lord, kasi naniniwala kami kung di mo man alisin agad ang problema, kung di mo man agad alisin ang kahirapan, kung di mo man agad alisin ang kakulangan, ikaw naman ang gagawa ng daan, ikaw naman ang gagawa ng paraan. Thank you, Lord, dahil ikaw ay Diyos na mabuti. And today we pray na biyayaan niyo po kaming patuloy na ilagak ang aming tiwala sa iyo. Makita lagi namin na ikaw ay Diyos na mabuti. I pray and declare in Jesus' name na ang JA1 San Jose ay pamilya ng mga anak ng Diyos na laging nagtitiwala sa Diyos at sa kabutihan niya. Salamat po, Ama. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. God bless you.